What's up, beauties? So, ayun guys, kumusta na po kayo? It's been a long time ago since the last I upload ng aking vlog, yung mga vlog na seryosong vlog tungkol sa ating buhay. Siguro mga 1 year na akong hindi nakakapag-upload ng mga ganitong vlog. So, na-miss kong mag-talking sa harap ninyo guys. So, ngayon po ay, as you can see naman po sa ating title, ay i-share ko po sa inyo at ipapakita ko po sa inyo yung mga dapat dalhin o yung mga kailangan dalhin. Disclaimer lang po guys, hindi ako ganun kagaling sa mga ganyan. Based on my experience, charot, hindi ko pa na-experience to, ngayon ko lang may experience to sa pangalawang baby ko, at gusto ko lang i-share sa inyo guys yung mga na-research ko din, yung mga napanood ko, tapos yung mga nababasa ko sa booklet ko, tapos yung mga nalaman ko tungkol sa aking OB, kasi first time ko din magkaroon ng OB, kasi nung first born ko po guys ay sa bahay ko lang po yung pinanganak, si Dane, si Chuck, no, kasi doon po sa amin sa probinsya hindi po uso yung mga ganyan yung mga nanganak sa ospital. Malayo talaga sa amin ang ospital, kaya sa bahay lang po talaga ako nanganak. At yung mga weakness ko po talaga ay takot po ako dyan sa swero na yan, yung mga sa tahi-tahi, ayun, kaya ayaw ko din pumanak sa ospital. Pero ngayon po wala po tayong choice, kasi andito po tayo ngayon sa Batangas, malapit lang naman, marami pong lying in, marami pong ospital, marami tayong pwedeng anakan, bawal kasi mga anak dito sa bahay, kaya kailangan natin sumunod sa protocol ng pandemic. So yun nga po guys, gusto ko lang po i-share sa inyo ang aking what's in my hospital bags. So ayun, may dalawa po akong bags dito, tig-isa po kami ni baby, which is ito po ay nilabhan ko lang to pagputo ng ate ko, kasi yung mga dati niya pa pong gamit yung sa mga baru-baruan, mga baby clothes, mga baby dress, binigay niya po sa akin yung iba, tapos nilabhan ko na lang, pati dun sa asawa ng kuya ko, nilabhan ko din yun lahat. Matagal ko na sila nilabhan, matagal ko naka-ready. Tapos andun isang box din yun, yung mga damit niya, mga bigay din. Tapos yung iba in-order ko po sa Shopee. Sa next ko po vlog, gusto ko pong i-share sa inyo yung mga na-order ko po sa Shopee, yung mga worth it na mga product ng ating baby na pwede natin orderin sa Shopee. So yun, ito po ang bag ng aking baby. At dito na po yung mga receiving blanket, yung mga biggies, mga bonnet, lahat na po yun. Actually guys, based lang po to dun sa mga nabasa ko po kasi sa booklet, yung mga kailangan dalhin sa hospital kapag manganak ka. Pero guys, sa ano po ako manganak? Sa lying in po. Kasi normal lang naman po ako. Tapos, andito, may mga nakalagay dito yung mga dapat dalhin kapag manganganak ka na sa ospital. Babasahin ko na lang mamaya. Tapos, yung iba naman ay yung mga gusto ko lang din dalhin talaga, yung mga para man comfortable tayo pagdating doon. And syempre, unang-una, yung dapat na dadalhin natin ay yung mga ating mga papeles, akala mo abroad, yung mga requirements natin, yung mga laboratory test, yung mga ultrasound result natin, tapos itong admitting orders, yung nakalagay sa ko sa OB ko, to binigay niya sa akin nung last ko na check up. Nakapag i-admit na ako dun sa lying in, ayan, kailangan ko tong ibigay guys. Buti na lang nagpa-vaccine ako, punta kami sa Valenzuela. Alam nyo guys, ito na naman tayo, nalaman kong buntis ako pagkatapos ko nang maturukan ng second dose na vaccine. Tinanong ko naman kung safe siya, pero sabi naman ng mga nurse doon, safe naman daw siya, lalo na Pfizer yung tinurok nila sa akin. Magpipiti na kasi talaga ako nun, kasi hindi pa ako dinadatnan ng aking period, pero nagpiti ako, tapos na ako magpaturok na aking second dose. Pero okay lang, kasi bawal dito mga nakapagwalang vaccine. So ayan, nilagay ko din siya dito. Tapos yung ultrasound at mga laboratory test ko, naglagay ako dito ng pangalan ng baby boy at baby girl, kasi hindi tayo pwedeng bumase lang sa ultrasound, kasi minsan nakikita nila na lalaki or babae, pero paglabas hindi naman pala sure, kaya dalawa yung pangalan na
pinag-isipan ko. Mag-uumpisa tayo dito sa bag ng aking baby. Sa kanya lahat to. Tapos itong isang bag naman ay kunti lang ang laman nito. Damit ko lang din. Tapos, actually guys, meron pang isang yung para siyang belt bag sa sa partner ko. Ilagay ko dun yung mga iba naming gamit. Lotion, toothbrush, toothpaste, tapos yung mga anik-anik pa ng mga pabango, Umpisa na po tayo dito. Dito po sa bulsa ay, nilagay ko po bumili po ako ng maliit na wipes, yung unscented, kasi, syempre, kapag newborn, mga sensitive yung mga pang-amoy, sa balat, mga ito yung binili kong Cherub. Ayan, yung wipes na to. Kunti lang yung binili ko. Meron din akong wipes, yung dati ko pang wipes, nilagay ko din dito sa bag ko. Pinaka-importante ay nilagay ko din pala dito yung baby bottle kasi guys, nung nanganak ako sa panganay ko, 3 days bago ako nagkaroon ng milk. Kaya kung kanino ko siya pinadede, minsan dun sa asawa ng kuya ko, minsan naman dun sa pinsan ko, sa tita ko. Buti lang maraming mga bagong anak din dun sa amin sa barangay namin, kaya dun ko siya pinadede. Dun siya pinadede ng aking mother. Tapos minsan 2 gabi ata yung natulog dun yung asawa ng kuya ko para lang magpadede siya kay Chakno. Ayun, kaya super thankful. Sa ito, nagdala ako ng bote, tapos hindi pa ako nakabili ng milk kasi ngayon meron na siyang, yung breast ko ay meron siyang lumalabas na parang tubig, pero ganoon din dati sa panganay ko, meron siyang lumabas na tubig, pero yung parang malagkit, para siyang vitamins. Pero pagkatapos ko manganak, wala pa akong milk. Mga 3 days pa bago ako nagkaroon ng milk. Pero mag-breastfeed talaga ako guys. Pero balak kong bumili din ng pang-pump kasi sobrang hirap na hirap ako dun dati sa panganay ko kasi hindi ko siya maiwan-iwan kapag may importante kaming nilalakad. Next ay itong pinakauna ay itong receiving blanket, receiving clothes. Ayan, lahat na yan dito. In-order ko lang dito sa shop. And may nakalagay na yan receiving para hindi malito ang aking partner. Kasi siya talagang sasama sa akin doon sa panganak ko. Ayan, kulay pink to. Kasi sa ultrasound ko talaga ay babae yung nakita. Hindi pa sure sa nga kasi yung panganay ko ay lalaki. Ayan, meron na siyang diaper na pang newborn. Meron na din siyang isang pair ng mittens, isang pair ng gloves. Pasang pala yung booties tsaka mittens. Yung mittens guys is yung sa kamay, gloves. Tapos sa paa naman, booties. Tapos isang blanket, tapos isang pair ng baru-baruan, isang pajama, ganon. Isang set na siya dito para isahan na lang yung pagbibigay. Order sana kasi ako guys, yung mga ziplock na pang travel. Yun sana dapat yung paglalagyan ko nito, kaso hindi na ako order kasi hindi na siya aabot. Baka manganak na ako mamaya kasi ilang araw nang hindi maganda aking pakiramdam. So ayun na nga yung receiving blanket. Tapos meron pa ako dito sa bulsa. Nilagay ko lang dito ang alcohol, tapos yung lotion, tapos itong binili kong betadine. Malaking tulong siya sa akin guys nung nanganak ako sa panganay ko kasi mabilis maghilom ang kanyang sugat. Tapos itong Asipi de Manzanero, tapos itong kanyang baby bath. Ayan, yan lang yung dinala ko kasi minsan din naman pinapaliguan din doon ng bata. Minsan kapag katapos mo mga anak, kinabukasan or mamayang anong oras ka na anak, pinapauwi ka din kaagad. Ito guys, recommended ko to para sa inyo. Maganda tong gamitin sa mga babae. Malamang. Maganda talaga siya. Betadine na feminine wash. Ang ganda nito. Malaki nito yung akin dati. Kaso ngayon, maliit lang kasi wala tayong pambili. Yan, dito ko siya nilagay. Tapos, meron ko dito, ayoko nang ilabas. Ang hirap pinagsiksikan ko lang kasi diba. Meron ako dito 2 blanket, tapos 4 na lampin. Kasi yung lampin minsan pinapamunas. Tapos, ito kanyang mga extra pa na damit. Ayan. Yung pang uwi, yung pang bihis. Tapos may mga medyas din siya dito. Tapos may mga diapers na din akong dala. Yung diaper kong dala ay 4 siguro to. Tapos marami akong medyas, tapos mga gloves. Basta lahat, marami akong dala. In case, baka
hindi kami pauwiin kaagad, ganun, kasi wala kaming pambayad. Pero, shoutout nga ako pala sa napakabait na amo ng aking partner kasi pinahiram po kami ng cash para sa aking panganganak. So, yun lang po ang laman nito, guys. Tapos, next naman ay, based lang to dun sa mga checklist ng dito, sa booklet. Tapos, next naman itong aking bag. 2 pares lang ng damit ko, yung pang-bis ko pagkatapos mga anak, tapos yung pang-uwi. Tapos, nagalin ako ng jacket, 2. Tapos, undies, tapos medyas, tapos nagdala din ako ng, meron ako ditong, yan, papakita ko sa inyo. Meron ako ditong wipes, meron din ako ditong diaper na pang-adult, which is isang pad lang to. Meron din ako ditong sanitary napkin. Tapos ito yung pambihis ko, ayan. Ayan lang yung laman nito. Yung yun lang po ang laman ng aking hospital bags. At may dadagdag pa po ako dyan. Kailangan nyo din ng makakain doon yung biscuit para sa magbabantay sa'yo. Thermos. Siyempre, kahit di na ako magandang thermos kasi dinadala ko naman namin ang apelido ko. Tapos, unan, kumot. Ayan, kailangan magdadala din ako nun. So, ayun lang guys. Yun lang. Yung pinaka-importante lang dun ay yung mga requirements. Tapos, yung mga gamit ni baby, yung receiving blanket, tapos nagdala ako ng wipes, ng mga diapers niya, mga extra diapers, tapos ng aking damit, extra damit, tapos unan, tapos kumot, para naman comfortable tayo dun, diba? Kasi dun tayo yung mga anak sa lying in. Pero paras lang din naman yun sa ospital, yung mga dadalhin. Tapos syempre, wag nyo kalimut yung pagkain nyo, tapos yung pambayad. Yun lang guys, yun lang. Sana nagustuhan niyo yung aking video and subscribe. And click the notification bell para lagi kayo updated sa aking vlog kasi bihira lang talaga ako mag-vlog. Pero ngayon, sisipagan na natin. Lagi kong sinasabi, sisipagan ako mag-vlog. Pero wala din naman talaga. So, ayun lang. Thank you for watching guys. Hope you enjoy and you like it. Thank you. Bye. Subscribe. Thank you for watching.